Tahimik ang gabi sa palayan ni Mang Elias, ngunit ramdam niyang may kakaiba sa hangin. Habang nililibot niya ang mga tanim, napatingin siya sa lumang panakot-uwak sa gitna ng bukid. Dati, parang laruan lang iyon, burlap na ulo, dayaming katawan at mga matang tinahi ng itim na sinulid. Ngayon, parang may buhay. Napansin niyang kumikislap ang mga mata nito sa dilim. Sumilip siya ng dahan-dahan, nagdududa. Biglang pumitik-pikit ang mga mata ng panakot, kasabay ng malakas na hangin na humampas sa mga palay. Napaatras siya, nanginginig. Sa gilid ng kanyang paningin, gumalaw ang mga anino ng palayan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit bawat kilos niya ay ginagaya ng mga anino. Eksaktong galaw, eksaktong hakbang, parang mga salamin ng kanyang pagkilos. Nang subukan niyang sumigaw, sabay-sabay ding bumuka ang mga bibig ng anino, ngunit walang lumabas na tunog. Muling tumingin si Mang Elias sa panakot-uwak. Ngumiti ito gamit ang sinulid na bibig at dahan-dahang kumindat sa kanya. Biglang nagdilim ang paligid, parang nilamon ng kadiliman. Wala na si Elias. Sa umaga, isa ng bagong panakot-uwak, may pamilyar na itsura, ang nakatayo sa gitna ng palayan. Ang mga anino ay tahimik na naghihintay ng susunod na biktima.